Kamusta? Welcome sa part 3 ng ating vlog sa Kansai region. Noong huling bahagi, nakita niyo ang aming paglalagalag sa Arashiyama Bamboo Forest. Kasama na rin ang Nonomiya Shrine at Togetsukyo Bridge. Along the way, natunghayan niyo rin ang ilang hidden gems na aming natuklasan, pati na rin ang ilang kwentong tumatak sa atin. And for this video, may kita nyo naman ang ilan pang attraction sa Kyoto na aming napuntahan. Ang next stop, Gion District. Mula sa Haga Arashiyama Station, sumakay kami ng tren pabalik ng Kyoto Station, kung saan kami nagsimula ng aming paglalakbay. Unlike kagabi, mas kita ngayon ang estasyon. Ang ganda nito, pati ang laki ng nasabing istruktura. Mula rito, sumakay kami ng bus papuntang Kiyomizumichi. Habang nakasakay sa bus, muli na naman ako nasampal ng realidad na medyo mahaba-habang panahon pa ata bago magkaroon ng mas maayos na mass transit system ang Pilipinas. Mga pasana all ka na lang talaga. Nga pala, yung nakikita nyong Suica card na tinap ko, yan yung parehong Suica card na tinap natin sa tren kanina. Japan, iba ka talaga. At ito na nga, as you can see here, nakarating na kami ng Kiyomizumichi. Naglakad na kami sa vicinity ng Yasaka Pagoda at naghanap ng mga kainan since lagpas alas 12 na. Ang problema, lahat ng kainan doon napakamahal. Naghanap kami ng medyo mas mura. Nahanap namin ang Grill Shingetsu, isang homey Japanese restaurant na nagsiserve ng Japanese food tulad ng omurice at iba pang mga potahe. Abot kaya ang halaga rito. Minamanage ang restaurant ng isang matandang babae na tila nasa 70 o 80 years old na siguro. Kakaiba no? Samantalang sa Pilipinas, medyo di ganun karaming katrabaho pa kahit may edad na. Pero sa Japan at Singapore, nakikita ko yung ganitong mga trend. Tara, kain muna tayo. Itadakimasu! Matapos kumain, naglakad na kami patungo sa direksyon ng Yasaka Pagoda. Isa sa mga una naming tinigilan ay ang Yasaka Koshindo Temple, isang Buddhist temple na puno ng colorful balls na tinatawag na Kukurizaru, kung saan sinusulat ng mga Hapon ang kanilang mga kahilingan. Maganda mag-picture dito, lalo't Instagrammable nga ang mga makulay na balls. And from there, naglakad na nga kami patungo sa direksyon ng Yasaka Pagoda. Kilala rin sa tawag na Hokkanji, inspired daw ang 5-story pagoda ng isang panaginip. Ang pundasyon ng gusali ay halos 1,500 years old na, kaya't mayaman talaga ang kasaysayan ng gusaling ito. Pwede nga pumasok o akyatin pero di na muna namin pinuntahan. Nagpatuloy kami sa pamamasyal at pag-iikot sa makasaysayang puok na ito. Sa paligid ng Hokkanji, makikita rin ang iba't ibang mga lumang gusali na well-maintained pa. Meron ring ilang mga struktura na kahit bago ay binabagay sa tema at mga kulay ng mga centuries-old edifices. Halina't mag-ikot-ikot tayo sa Gion District. Habang naglalakad sa Ninenzaka Path, kitang-kita namin ang kagandahan ng bughaw na kalangitan ng Kyoto na tila nasa loob kami ng isang anime nila Hayao Miyazaki o Makoto Shinkai. Nakakabilib at nakakakalmang pagmasdan. Marami-raming business establishments sa lugar. Ilang traditional Japanese restaurants at traditional art establishments ang nakita namin. Ito nga bilib na bilib kami sa isang shop na naglalako ng prints ng isang sikat na babaeng Japanese artist. Kasi mga ganyan 150. Magkano? Maliit, malaki. Natin. Iba talaga ang charm at ganda ng traditional Japanese art. Bibili sana kami kaso naiwan na kami ng mga kasama namin. Kaya't minabuti namin sumunod na rin sa kanila. Pagbalik namin, bibili kami panigurado.
Boom! Kita namin ang aming mga kasamang sila Rupert at Tin na nakimono at nagpipicture sa harap ng Starbucks Coffee Kyoto ni Nenzaka Yasaka Chaya. Ang unang Starbucks store sa buong daigdig na matatagpuan sa isang tradisyonal na bahay ng mga Hapon na may mga upuang tatami. Pumasok kami at nilibot ang store. Pero tulad ng nakaraang binisita naming store, di kami bumili rito. Although this time, ang dahilan naman namin, napakahaba rin kasi ng pila. Tinamad na kami. Tara, kayo na muna yung mag-tour dito kasama ni Gibbs. Explore nyo ang Starbucks dito sa Ninenzaka. Pagkatapos namin sa Starbucks, nahanap rin naman namin ang Studio Ghibli shop sa mismong Ninenzaka. Di na rin kami nagtagal dito at nag-decide na umuwi. And that wraps up part 3 ng Kansai Region Vlogumentary. Sa ating pang-apat na bahagi, aming i-share naman sa inyo ang aming mga naging adventure sa Fushimi Inari at sa Nishiki Market na sa Kyoto rin. Abangan ito sa ating channel, huwag kakalimutan mag-like, share at subscribe. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ito muli si Wald Santos, kasama nyo sa biyahe ng buhay.